Finally, kasado na ang movie project ng Kathden ngayong 2026. Iko-confirm natin yan ha kasi may nag-post dito mga kasambreros. Tapos si Ma'am Catherine spotted kahapon, nag-post na siya or hindi siya actually. This was posted by, siguro may nag-send no, kay Ma'am Naybara Lopez mga kasambreros. At marami tayong items by the way. Unahin ko itong dito yung kakulitan muna ni Baby Kiona. Ang cute kasi nagturo siya kung paano daw maghugas ng plato. Hindi ko mahanap yung video. Yung pictures lang po ang andito mga kasambreros na kung saan ay naghugas kunwari no si Baby Kiona. Ang cute kasi no nung nakaraan di ba nung New Year parang nung Christmas nag-post siya na paano mag-arrange ng bahay kapag or mag-arrange ng dinner. Grabe yung pagpapalaki talaga ni Mami Min. Talagang dito makita na yung paglaki ni ate ni Kath, si kuya ni Kath, and then si Kath mismo, yung pagpapalaki, hindi sila sinanay na parang may katulong o wag ka na hindi ka na marunong. Kasi di ba may mga mayaman na hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto, hindi marunong maghugas, hindi marunong ng mga gawaing bahay. So pag nag-asawa sila, dapat may katulong. So parang ganun ba? So si Mami Min talagang ang ganda ng kanyang upbringing no sa kanyang mga anak at apo mga kasambreros na hindi sila sinanay ng marangyang buhay na kumaga pa dapat sila mismo matuto ng mga gawain at responsibility sa buhay. So grabe ang kulit. Ang cute niya ang cute ni ni Baby Kiona mga kasambreros. So shinare ko lang po ito. And then ito so isusunod ko na itong kay Ma'am Catherine. May kasama si Ma'am Kath dito. If I'm not mistaken, ay recent ito mga kasambreros kasi wala rin ako nito sa file. Tapos yung mukha ni Kath. Alam ko naman kasi kapag throwback ang picture May isang dito, hindi ko alam kung part ito ng kanyang glam team. Nakasama niyang tumakbo mga kasambreros. Nagpapawis no si attorney mga kasambreros. So sobrang nagtataka ang marami. Nakita ko sa mga comment section bakit daw walang ganap, walang post si Ma'am Catherine ng New Year and so on, na marami daw nag-aabang. So alam na natin talaga nag-uusap kasi silence is or privacy and silence is peace mga kasambreros. So kapag dito naka-cap siya tapos may isang hindi ko alam kung fan ito naka-glasses, tapos yung isa naman na picture ay kasama niya si Sir John Valle na part ng kanyang glam team mga kasambreros. Dito naman ay kumain sina attorney mga kasambreros, tapos naka-black naman siya dito. Hindi ko alam kung saan ito, of course. Tapos may hawak-hawak na camera or electric fan, mini fan yata ito si Ma'am Catherine. Nag-chill no si attorney mga kasambreros. Tapos may tao dito, sari-sari no ang pagkain kasi alam natin na may na food is life no, kain is life. Kaya attorney mga kasambreros may dito, may beef, dito may ng tupa, something like that. Tapos basta parang tapos na yata siya kumain dito mga kasambreros. So nag-chillax si attorney mga kasambreros. And speaking of chillax, ang family ni Alden of course ay nag-post din si Risa ng picture na parang nasa sila, dalampasigan. Gala mode si Tisoy pa rin. Hindi ko alam kung kailan siya uwi baka bukas or mamaya ay na sila na umuwi mga kasambreros. So talagang inobliga si Tisoy na umuwi. Tapos ito naka white, dirty white din si Alden. Tapos naka-glasses, kasama niya dito of course ang kanyang family. So nalaman ko yung mga pinsan pala ni RJ or ni Tisoy mga kasambreros ay half Palestinian. Parang taga-Palestine mga kasambreros yung asawa ng mga tita o tito niya mga kasambreros. So nalaman ko nung may nag-post na isang admin din po mga kasambreros. So nakakatuwa lang at saka may mga ibang lahi na sina RJ may lahing 1/4 na Amerikano. Tapos yung mga pinsan niya naman ay Palestinian mga kasambreros. Tapos ito, next item natin, may nag-post dito na isang hindi ko lang kung fan ito, pero masugid din siya or
dito, loyal din siya na Aldinatic mga kasembreros, si Clifford J. Mateo. So, hindi ko lang alam kung may nakakilala dito kay Clifford J. Mateo, no? Happy birthday, bro Alden Richards. Congrats sa lahat ng achievements mo. You're one of a kind. Sobrang humble mo. At wala kami masabi. Keep always God as a center of your careers. Dito lang kami to support you. Busy man sa buhay, but still di kami makakalimot or nakakalimot. Happy 34th birthday sa iyo. Hope maging happy ka sa birthday mo today, bro. Thanks sa lahat ng events na pinuntahan mo. Isa ka sa napaka-prayerful at God-fearing persons na nakilala ko, bro. Congrats and good luck sa paparating na medical drama series na Code Gray. Deserve mo yan. Enjoy your vacation in the US together with your family. Tapos yung pictures nila na yung iba dito ay bata-bata pa si Alden at saka So siguro to talagang solid din to na Aldinatic kasi ever since ay nasubaybayan niya si Alden mga kasembreros. And then ito, next item natin, ito, 3 hours ago, si Ma'am Naybara Lopez, sinabi pala ni Corina Sanchez na hindi confirm na magjowa si Mark at Catherine. Enjoy life ate ko, ang Catherine Bernardo, life is short. So tama, no? Wala naman talagang Mayor Mark Alcala, puro issue lang ito, no? Tapos, si Alden, may nag-post niya sa kanyang Instagram account, itong bumati rin sa parang big boss ito ng McDo, if I'm not mistaken, mga kasembreros, no? Si Lino Cayetano at saka yung kanyang wife, in between two Capricorns. So yun siya, no? Tapos sobrang tangkad din itong isa, si Lino Cayetano. Hindi ko na alam kung anong pangalan ni Madam, pero naalala ko nag-meeting yata sila dito about sa McDo franchise ni Alden mga kasembreros. So yun po, no? Madam na madam talaga ang madam na madam ang ni Madam mga kasembreros. So pero po na bumati rin siya ng happy birthday kay Tisoy mga kasembreros. So talagang ang dami, no? Ang daming tao dito bumati kay Alden. And then ito, ang cute din ito mga kasembreros kasi si uncle ni Alden yung parang nag-prepare ng kanilang food, no? Breakfast yata ito. Post din niya sa kanyang Instagram or ni Raiza mga kasembreros. Parang breakfast yata ito na pinrepare ng kanyang uncle mga kasembreros doon sa US. So ang cute, no? Kasi parang ano lang sila doon, walang rice sa umaga. 'Di ba sa atin may rice, sa kanila doon parang bread, mga palaman, tapos itlog, kape, no? Kape is life mga kasembreros, tapos may black bread yata sila. So yun, no? Yun ang kanyang breakfast doon mga kasembreros. So ang cute lang sa amin dito ay talagang kanin is life mga kasembreros. Tapos sige, yung ating main item, yung kasado na, yung bagong movie project ni ng Kathden this 2026. Tapos magiging part daw sila ng Metro Manila Film Festival mga kasembreros. So ito po ay post ng isang admin. Heto na, Kathden gaganap sa After Forever. Yung kanilang title daw, no? MMFF or Metro Manila Film Festival 2026, no? Tapos picture ni na Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasembreros, no? Na ito po ay recent na po ata yung kay Ma'am Catherine, of course, nung nasa Unmarried siya na pelikula na nanood sila ng sinihan mga kasembreros. Tapos si Alden naman ay yung kay Rojan Cruz mga kasembreros. So ito, inisip ko rin kung magjo-join sila sa Metro Manila Film Festival 2026, medyo left behind yung mga ibang pelikula mga kasembreros, kasi alam naman natin yung hatak ng Kathden. So parang ma-overlook ba at saka hindi gaano kikita yung ibang pelikula. Hindi naman sa pag-underestimate kasi magagaling naman talaga ang mga Pinoy when it comes to movie making. Pero yung mga tao kasi ay although may mga manonood naman siguro sa ibang pelikula, pero kapag itatapat sila at saka isasabay kay Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden na pelikula, kung sakasakali mga kasembreros, mga Kathenatics ay hindi gaanong dudumugin or panonoorin ng tao yung iba. So parang magsispend time sila or magsispend ng pera sa Kathden movie mga kasembreros, kasi wala nang kumbaga wala nang kailangang patunayan pa yung Kathden, kasi nga
yung kanilang tambalan ay talagang tawag dito, talagang humatak ng bilyon mga kasembreros. Pero ito po ay for confirmation pa po mga kasembreros ha, kasi wala pa tayong public or official statement or official na pahayag mga kasembreros from GMA or ABS-CBN or Star Cinema and GMA Pictures mga kasembreros. We are praying, no? Kasi ngayon ay enjoy muna ang Kath din sa kanilang individual ganap. Pero February, yan. So dyan tayo mag-aabang pa mga kasembreros na mga further announcements. Si Ma'am Catherine busy rin siya sa kanyang Someone Someday pa ngayong January. Tapos nasa vacation mode pa nga siguro sila, no? Pareho. Tapos yun, sa susunod na buwan, no, doon tayo talagang siguro magkakaroon na tayo ng mga clues kung may collaboration ulit ang Star Cinema at saka ang GMA Pictures mga kasembreros. Let's keep on praying, no? Talagang powerful ang prayer mga kasembreros. Walang posible sa Diyos. Anything can happen. Everything is possible mga kasembreros kapag tayo ay manalangin at maniwala. So, yun po, no? Pero yun, nakita ko lang na kung isasabay nila or hindi nila ito isasabay, kung magkakaroon man ng pelikula ang Kath, then magiging independent ito na pelikula kagaya ng Hello Love Again at saka Hello Love Goodbye. Kasi alam nilang hatak, no? Baka yung mga masasapawan yung ibang pelikula kapag isasabay nila sa Metro Manila Film Festival sa 2026. Well, sobrang tagal pa kasi January pa lang tayo, December pa yung Metro Manila Film Festival. So yun po. Tapos ito, another update, nag-share si Daddy Bay ng kanyang video, no, na naglalakad sila sa By the Bay, Daddy Bay. So magka-rhyme, no? Pareho ng tunog mga kasembreros. Ang kapal ng doon, no? Parang akala ko may bagyo kasi para ang kapal ng ulap at saka cloudy yung dalampasigan mga kasembreros doon, pero hindi. Naglalakad ang Fulkerson family sa isang aliwalas at malamig na lugar mga kasembreros, no? Andito sina Kuya RD, tapos sina Riza and the rest of the family. So yun po, no? Salamat Daddy Bay sa iyong pag-share ng pictures, no, or ng video ng inyong walking. Tapos ito, shinare ng mga admin ni Kath itong si or yung magkakapatid na Bernardo naman, no, dito ko nalaman, una pala si Ating Kay, tapos si Ate Tin, tapos si Kuya Kevin. Akala ko kasi si Kevin yung panganay or pangalawa si Kevin. So pangatlo pala si Kevin. Tapos pang-apat of course si Catherine, no, yung bunso mga kasembreros. And grabe pala, no, hindi ko grabe pala yung pagpapaaral, no, kasi lahat sila talaga nakapagtapos mga kasembreros. So si Tin, no, ang pinakauna pala si Tin, si Christine Chrysler Bernardo ay nagtapos ng flight attendant sa Emirates. So grabe, no. Tapos Emirates flight attendant siya, no. This was posted by Naibara. Tapos si Cristel Carla Manuel Bernardo, si Kay, si Ate Kay niya mga kasembreros ay master's degree holder, no, sa London. Grabe. Registered nurse pala ito si Ate Kay niya. Tapos si Kevin Carlo Bernardo ay dentista sa New Zealand. So dito ko nakakasa kasi akala ko sa Japan dentista itong nagtatrabaho si Kevin mga kasembreros. So hindi pa lang. So grabe, no. Nakita niyo yung pattern, yung Fulkerson family, well established sila. Tapos walang record ng cheating. Talagang dito, no. Tapos yung Bernardo family, ganun din, no. Talagang si Kuya RD ni Itisoy ay nurse sa California. Si Riza naman ay alam ko nakapagtapos si Riza, no, si Riza parang related sa business yung kanyang course mga kasembreros. Tapos ngayon ay pinapamanage na lang ni Tisoy ng kanilang business, no. Tapos si Tisoy naman of course ay so si Angel na lang yung kanyang pinapaaral. So apat din sila Kath, talagang destiny sila mga kasembreros. So sa kanila naman ay isa yung babae sa
nag-iisang, dalawang babae, dalawang lalaki kina RJ. Tapos sa kina Kath naman ay tatlong babae, isang lalaki. So grabe no? So naisip ko lang no, apat pala sila pareho. So destiny nga talaga sila mga So yun, talagang ang ganda kasi yung upbringing ng Fulkerson, upbringing ng Bernardo, match talaga sila mga kasembreros. And of course no, sa mga achievements sa industriya ng showbiz, Kath din lang ang sakalam mga kasembreros, walang tatalo sa tambalang ito. And then natutuwa ako dito sa next item. Sabi niya dito ay si Catherine Bernardo daw ang magsasalba sa pelikulang Pinoy or pelikulang Pilipino. This was posted by Abante kagabi mga kasembreros. So hindi naman siguro si Ma'am Kath lang, tulong-tulong yun mga kasembreros, pero nakita lang nila kasi na grabe yung hatak talaga ng Kath din. So I definitely recommend, highly and super recommended natin yung Kath din na tambalan sa pelikula. Komento ng mga taong nakatutok sa mundo ng pelikulang Pilipino, humina raw talaga ang kinita sa box office ng mga local films na pinalabas sa mga sinihan noong 2025. So tama mga kasembreros kasi parang nasa lang siya, no? Hindi nga siya umabot ng 600 million yata or parang 300, 400 million, something like that, or 500 million. So parang humina kasi nga sobrang mahal na rin ng ticket mga kasembreros. So ang laki ng tulong talaga ng Kath din kasi sa tax pa lang nila ng 1 billion, di ba? Imagine mo kung magkano yun mga kasembreros, yung tax na binayaran nila. So magsasalba sila, hindi naman magsasalba, parang tutulong sila ng malaki sa pelikulang Pilipino and of course sa ekonomiya ng ating bansa, no? Sa mga developments ng ating bansa na sana ay huwag kurakutin ng mga magnanakaw na mga magnanakaw mga kasembreros. So yun po no, talagang nirelate ko dito mga kasembreros. And then ito, nakakagulat itong ginawa ni Alden at saka ng team niya doon sa kasi ngayon ko lang nalaman yung kwento na yung McDo niya na old type or vintage type mga kasembreros, dating bahay pala talaga, dating lumang bahay pala yun dati, no? Dating lumang bahay pala talaga siya, no? So, ganun siya mga kasembreros. Shinare ito na from this, na yung itsura nga niya ay parang halos masira na mga kasembreros. Parang antique talaga siya pala, no? Tapos yun nga ginawang ni-refurbish or pinolish ni na Alden mga kasembreros. Grabe, ang lupit talaga mga kasembreros. Talagang kakaiba. Si Alden first time naging kontrabida. O, 'di ba? Kakaiba 'yon. Tapos ito na naman, no? Ano pa kayong mga kakaibang mga pasabog ni Alden this 2026 mga kasembreros. So, buti na lang shinare ito no ni Pinay in Switzerland mga kasembreros. Kasi dito ko nakita yung old na picture ng McDo na sinong mag-aakala na yung tipong giba-giba na, sira-sira na, tsaka kalawangin na yung kanyang bubong mga kasembreros ay na-transform into sikat na franchise na McDo mga kasembreros. Grabe no, talagang dapat creative yung mind mo mga kasembreros. Ito dapat yung kailangan natin sa mundo natin mga kasembreros. So talagang pasabog ito si Pops Alden. Ito, 6 hours ago, hi, finally, DJ and Kyla 2026 sighting. Missed you, lovebird. So ito na ha, confirm ito sa atin at saka mas team panatag kapag nako-confirm lalo sina Daniel Padilla at saka si Kyla Estrada mga kasembreros. Tapos, 1 hour ago, ang Alpha Pro Dog Food ni Alden. Hanap mo ba ang pagkain na siguradong swak para sa alaga? Subukan ng Alpha Pro Small Bites na sakto para sa small breeds. Unang tikim pa lang, dama na ang saya. So ito po mga kasembreros ay pinost ng Alpha Pro Dog Food ni Soiti mga kasembreros na kung saan siya ang brand endorser. Tapos next item natin, ito yung Kind Cat Cebu. 9 hours ago ay bumati na sila ng birthday para kay Mami Min mga kasembreros. So actually maaga-aga ito silang bumati mga kasembreros, parang 1 or 12 midnight mga kasembreros. Sabi dito ay, to the woman behind our dearest Catherine, we celebrate you today and always happy birthday Tita Min. We are deeply honored by your grace, loving guidance and genuine care not only for this fandom but for every individual you touch, even beyond it. You are truly our queen mother. Thank you. Feels like an understatement as we are beyond
grateful for your life and for your family. We wish you abundant love, good health, peace, and peace of mind and lasting happiness for you and your family always. We love you so much. Tapos yung picture ni Mama Min, mga kasembreros, no, nung pumunta siya sa Cebu during the typhoon of hindi ko alam kung Tino or Uwan ito, mga kasembreros, pero parang Tino, no, nung tumulong sila at nagbigay ng relief goods, mga kasembreros, sa mga nasalanta po ng bagyo at baha doon, mga kasus. And maging yung lindol, no? Tapos ito, nagparamdam na ang Stars on the Floor ni Alden, no? Na magkakaroon ng season 2 ngayong 2026. Bumati rin sila ng happy birthday, Alden Richards from Stars on the Floor family. So alam kong inaayos na nila yung management, no, ng Stars on the Floor, mga kasembreros, na kung saan ay aabangan ko anong pasabog na naman ng collaboration ngayong season 2, mga kasembreros. Tapos yung sikat na 95.1 FM Palawan, nagbati rin pala sila, no, ng happy birthday. Sabi dito ay happy birthday Pambansang Bay, may your special day be filled with blessings and outstanding career growth and opportunities. Para sa iba pang update, so yun. Tapos sa Kawan birthday, Palawan. Tapos yung picture ni Alden na naka-blue siya, mga kasembreros. Tapos next item natin, yung post naman ito ay para kay phenomenal box office queen, mga kasembreros, no, 3 hours ago by Showbiz Buzz. Naniwala ka ba si Catherine Bernardo ang magsasalba ng pelikulang Pinoy? So ito ang parang follow up, no, or supporting post doon sa Abante na magsasalba nga siya ng pelikulang Pinoy, mga kasembreros. So hindi lang siya Catherine, so tulong-tulong, mga kasembreros, no, itong ito pagsalbang. Kasi yun nga, sabi ni Sir Alden, talagang babaan lang talaga yung presyo ng ticket. Kasi magaling naman ang mga Pinoy when it comes to movie making. Yung ticket lang talaga yung, kasi kapag, yes, may makaka-afford ng 1.5 or kung anumang presyo dyan ngayon, mga kasembreros. May makaka-afford, yes, pero mas marami ang makaka-afford kapag mas mura, mga kasembreros. Tapos, 9 hours ago, next item tayo, Kapuso United. Asia's multimedia star Richards is set to start the upcoming medical drama series na Code Grey. So, 2026 on GMA Prime. So, ito yung kanyang siguro may script na na pinapakita kay Alden, mga kasembreros, about dito sa Code Grey nga, mga kasembreros, na kanyang teleserye this 2026, mga kasembreros, which is definitely abangan natin, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So, talaga ngayon enjoy muna si Alden sa kanyang family vacation, mga kasembreros. Tapos, last item natin, ang kanyang panalangin, of course, mga kasembreros, na inaabangan natin. Sabi ni Tisoy, sabi ni Phenomenal Box Office King, "Dear God, thank you that I am more than a conqueror through the blood of the Lamb," referring to Jesus Christ. "Because Jesus died for me, I can live for Him today with boldness and hope. Remind me that no challenge, no fear, and no circumstance is greater than your love. Strengthen me to face every battle with confidence, knowing you are by my side. No, in all these things we are more than conquerors through Him, Jesus Christ, who loved us." That's Romans chapter 8, verse 37. "Help me to walk in victory, not defeat, keeping my eyes fixed on Jesus. Let my life reflect His sacrifice and resurrection power. When doubts whisper, remind me of the cross. When fear rises, remind me of your spirit within me. With you, there is nothing I cannot face. In Jesus' name, amen." So, amen and amen, Pops Alden. So, ito rin sa ating mga inaabangan, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So, yan lang actually sa ating ka-fan items, no. Abang-abang pa tayo sa ating ganap or updates, mga kasembreros, sa susunod na vlog. So, sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, mga kasembreros. And happy and blessed Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang lalim nito, mga kasembreros. Ang title natin ay Buhay Tagasunod ni Kristo. Mahaba ito, Matthew chapter 8, from 18 hanggang 22, mga kasembreros. So, pakinggan na lang po natin, no? "And when Jesus saw great multitudes about Him, He gave a command to depart to the other side. Then a certain scribe came and said to Him, 'Teacher,
I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Grabe no, ang lalim. Then another of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, Follow me and let the dead bury their own dead. Napakalalim mga kasambreros nito, no? The cost of discipleship. So ito yung English niya mga kasambreros sa buhay tagasunod ni Kristo. Yung meron ka yung cost, 'di ba? Something na may babayaran ka. Meron kang ibabayad mga kasambreros. And the cost of discipleship is ang buhay natin ngayon mga kasembreros na mga anak ng Diyos, na mga alagad ni Kristo, mga tagapaglingkod ni Kristo. Alam nyo, napaka-easy. Napakadali po mga kasembreros. And actually, pinakamadali na ngayon sa atin kasi yung mga disciples ni Lord Jesus Christ, apart from the Lord Jesus Christ Himself na He paid the cost, no, of salvation, of redemption, of reconciliation natin sa Diyos Ama ng kanyang dugo, talagang buhay yung naging cost, no, yung naging bayad mga kasembreros sa krus ng Kalbaryo. So sa atin ngayon talagang pinakamadali na yung pagbibiblia. Yung sa ibang bansa nga talagang hinuhuli kapag nagbabasa ng Biblia, no, especially sa North Korea. Talagang doon, stricto mga kasembreros. Wala silang kalayaan ba na magpahayag ng kanilang pananampalataya. Ikaw ba ay Kristiyano, ikaw ba ay born again Christian, ikaw ba ay ganito, ganyan. So hindi sila malaya because they don't have the freedom mga kasembreros. And yun nga, no, komunista at saka stricto ang kanilang mga mga leader sa gobyerno mga kasembreros. So sa atin, sa generation natin, after the disciples, no, although sa ibang mga bansa ngayon, especially sa mga bansa na stricto when it comes to kanilang paniniwala about Christianity, ay talagang may napapanood pa tayo ng mga pinupugutan ng ulo. It's a matter of life and death ba? Sa atin dito sa Pilipinas, talagang malaya tayo. We are so free. We are so blessed nga kasi mas pinagpala tayo because our government gave us freedom, no? Para ipahayag at express yung ating pananampalataya. So dito ay buhay tagasunod ni Kristo. So ito yung time na si Lord Jesus Christ po ay nakita niya yung great multitude, no, na sumusunod sa Kanya. And merong doong isang skriba or skribo mga kasembreros. Sabi niya, teacher, guro, no? Susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta. But iba yung reply ni Lord Jesus Christ mga kasembreros. Sabi niya, mga foxes, na yung mga hayop na mga fox, mga kasembreros, ay meron sila mga butas or tirahan, sariling tirahan. Yung mga birds or mga ibon daw ay may mga pugad. Pero ang Son of Man, referring to Himself, ay wala siyang tirahan na sarili mga kasembreros. So alam nyo, napakalayo, no, kung isipin natin, napakalayo ng sagot ni Lord Jesus Christ doon sa statement at papahayag ng skribo na ito na Lord, no, gusto kong sumunod sa iyo, no. Pero ang sagot ni Lord Jesus Christ, ibig sabihin nito, kahit saan siya mapunta mga kasembreros, He was after of the agenda of sharing the gospel, spreading the gospel on the kingdom of His Father mga kasembreros. And then sabi pa ng kanyang isa sa mga disciples niya, no, he said to him, Lord, let me first go and bury my father. So tatay niya nito namatay, ha, no, sabi niya dito, pero sabi ni Lord Jesus Christ ay sumunod ka sa akin, and hayaan mo ang patay ay ilibing nila, no, yung mga kamag-anak mismong maglilibing nilang doon. So ganun. So ito yung yung presyo na kanilang binayaran mga kasembreros, 'di ba? Yung pagkamatay ni Lord Jesus Christ, hindi yung pinaka malalang pagkamatay when it comes to criminality. Pinako siya sa krus, and then yung kanyang mga disciples, of course alam natin yung pagkamatay ng kanyang mga disciples mga kasembreros. So after the Lord Jesus Christ died, yung kanyang mga disciples naman yung pagkamatay nila ay grabe. So masabi mo nilang na grabe yung presyo na binayaran na para magawa ang Biblia, magawa ang sa atin yun, na lang no, oras na lang at saka effort. Minsan konting finances yung apektado at saka hinihingi ni Lord sa atin, yung ating pagsunod, yung ating oras sa panalangin, sa kanya pagbabasa ng kanyang salita. Pero minsan di pa natin nagagawa mga kasembreros. Pero sila grabe yung kanilang binayaran, no? Yung buhay, literal na buhay talaga mga kasembreros, at saka iniwan nila yung kanilang mga pamilya
para sumunod sa Diyos, mga kasembreros, sumunod kay Lord Jesus Christ. And that's the cost of discipleship. So kung ang mga tao na hindi nila na-appreciate yung hirap, yung pagod, yung buhay, no, yung kamatayan ng mga disciples ni Lord Jesus Christ para magkaroon ng compilation ng Biblia, ay sila yung mga taong bulag sa katotohanan, hindi marunong mag-appreciate, no? Ang salita ng Panginoon ay napakamakapangyarihan, pero sa ating mababaw lang dapat na pag-iisip ay ito pala yung cost of yung presyo na binayaran ng mga buhay na namatay so that magkaroon tayo ng New Testament, magkaroon tayo ng bagong tipan sa Biblia, mga kasmes, so that people will have guide, instructions, and teachings of the Lord Jesus Christ, and to witness, no? To know more about God, mga kasama, especially His Son, Jesus Christ. When Jesus says, if anyone comes to me and does not hate the father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. So, ito, yung ibang version kasi, mga kasamberos, ay parang sinasabi niya na kung hindi mo i-deny ang sarili mo, ang pamilya mo, kung hindi mo iiwan ang pamilya mo. Kasi at that time, talagang mission, no? Para sila mga missionaries, mga kasamberos na pumupunta sa mga bayan-bayan, pumupunta sa mga malalayong lugar so that they can spread and share the good tidings, no? The good news, mga kasambreros. Sa atin yan, sa bahay na lang. Minsan, tinatamad pa tayong magbasa ng Biblia, magpakain ng ating kaluluwa. Pero dapat hindi ganoon, mga kasmas, because kapag alam natin na mahal tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, so dapat may ginagawa tayo para sa Kanya, because karapat dapat, no, mga kasembreros, na mahalin at ibigin ng ating Diyos, mga kasembreros. He is not, or Jesus Christ is not advocating for hatred or neglecting our loved ones. Instead, He is emphasizing the level of commitment and priority that should be given to following Him. So, yung sinabi niya na, sige, hayaan nyo naman yung mga pamilya nyo na lang yung maglilibing at mag-aayos ng ng burol ng inyong namatay na kamag-anak or yung tatay mo mismo. So grabe, no, tatay niya na yun, pero hindi naman sinasabi ni Lord Jesus Christ dito na maging na hindi mo na mahalin ang iyong magulang, iyong kapatid or pamilya and so on, brothers and sisters and so on. So hindi po ganun ang gustong emphasize dito ni Lord Jesus Christ, kundi yung level ng commitment ba. Yung isang tao kapag committed, kunwari mag-asawa kayo, kapag committed kayo sa isa't isa, kinasal kayo, so by hook or by crook, no, through thick and thin, sa hirap at ginhawa, dapat magkasama kayo because you are committed sa isa't isa, mga kasembreros. So ganun din dapat yung ating sa ating Panginoon. So kahit nasa pagod na pagod tayo, parang wala tayong lakas na, parang inaantok na tayo, so dapat ilaban natin yung pagbiblia gabi-gabi or araw-araw, mga kasembreros, kung ano mang convenience or oras na libre ka, mga kasembreros. You really have to plan, you really have to organize, mga kasembreros, na gantong oras dapat ako magbibiglia, gantong oras dapat ako mananalangin. Kasi imagine nyo, mga kasembreros, ang tao kapag walang guide, parang bulag sa katotohanan. And of course, the prayer that is really powerful kapag yung intention ng ating puso ay genuine, authentic, nagpapalinis sa Panginoon, nagpapalinis ng kasalanan, nag-humble down, at saka sincere, no, yung ating yung puso, ang intention ng puso natin sa harapan ng Panginoon kapag nananalangin ay pure or dalisay, mga kasembreros. So yun ang nakakalugod sa Kanya. So imagine natin kapag nananalangin tayo at saka dininig ng Panginoon, di ba? It's our victory, no? With the help and by the leading of the Holy Spirit of God and by Him answering our prayers. So hindi yun burden, hindi yun dagdag sa ating sa ating gawain. It's our opportunity. It's our parang heavenly opportunity, mga kaswas, kapag nagkakaroon tayo ng time sa panalangin, sa pagbibiblia, mga kaswas, kasi nga sabi natin, at mabalitaan naman natin na hindi lahat ay malaya sa pag-express ng kanilang pananampalataya. Sa ibang bansa ay pinapatay at pinupugutan ng ulo, mga kasembreros. So they're not free to express their faith, mga kasembreros. So sa atin sa Pilipinas, we're so blessed. Instead, he is emphasizing, so Jesus is asking us to prioritize our relationship with Him above all other relationships, including those with our family members. This does not mean we should literally hate our family, but rather we should be willing to put our relationship with God first, even if it means making sacrifices or facing challenges in our other relationships. So priorities, parati nating isipin na kapag priority natin ang relasyon natin sa Panginoon, yung priorities na yung ating relationship sa asawa, anak, kapatid, magulang, best friend, kapitbahay, and so on,
magiging okay. Okay, magiging maayos mga kasos. It's not perfect, but it's okay. May pag-unawaan, may humility, may care, may concern, may understanding, and so on mga kasamaras. Kasi hindi naiintindihan ng tao na kapag maayos yung ating relasyon sa Panginoon, the more that we are getting closer to God and our relationship with Him mga kasos, the deeper the relationship we have with God is the more caring, the more loving we are sa ating pamilya, sa ating asawa, anak, kapatid, magulang, and so on mga kasmas. Yun ang hindi naunawaan ng tao. Akala nila Biblia na, religion lang yan. It's about religious belief, religious procedures, methods, ganun, paniniwala, and so on. So, yun lang iniisip nila. Hindi nila iniisip na magiging maayos yung kanilang relationship when God is the center of their family. When the Bible and the prayer ay mga regular na lang na routines natin sa araw-araw mga kaso. So yun ang hindi nila naunawaan. Ang nasa isip lang nila because they're blinded by this world ay akala nila parang dagdag trabaho at dagdag pasanin ng sa oras mga kasambreros. But hindi dapat ganoon because isipin natin parati na may namatay para sa atin. And the Lord Jesus Christ yun mga kasambreros. At may namatay din para makumpleto no ang Biblia na atin pong binabasa ngayon at ginagawang guide sa ating buhay. So yun po siya mga kasambreros. So nagbayad ng buhay si Lord, nagbayad din ng buhay ang kanyang mga disciples. No, grabe mga kasambreros, and they really devoted, committed, sa lahat ng committed mga kasambreros ang mga disciples ni Lord Jesus Christ, apart from Judas Iscariot of course no, na naging part ng betrayal. Pero alam niyo po, si Judas Iscariot, alam niyo ay part din siya ng pagpapapako ni Lord Jesus Christ sa krus. Kasi kung walang Judas, hindi mapapako si Lord Jesus Christ sa krus. So, isa lamang siya sa mga characters na ginamit mga kasas no, na naging instrument at saka way din yun ng Panginoon mga kasus upang may pagkanulo si Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi mangyaring napako si Lord Jesus Christ sa krus, ay wala pong salvation, redemption, and access sa heaven at your God the Father ang tao sa ngayon. Alright? So, kaya parati natin isipin ang kahalagahan talaga ng pagbibiblia mga kasambreros sa araw-araw because it's the food for our soul and the guiding principle, the ultimate and the most perfect guiding principle sa ating buhay. Alright, sinama sa ating Word of God ha, na mapapagparaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and the right guiding principle na ang Biblia mga kasambreros. In the mighty name of Jesus we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.